Si Goy Goy, oh. Agad, agad. Nawali. Bigyan natin ng mangga. Ano yan? Kumain ng mangga, oh. Nagoy. Umuktol na kagoy. Ulan na naman mga kaprobinsya, oh. Maambon naman dito sa amin. At i-check po natin yung mga kambing dito. Yung kambing natin na mga buntis. Nanganak po silang lahat. Pati si Dayan, nanganak na. Ayan. Hello. Si George, dito na po natin nilagay. Para makadiskarte siya sa ating mga babaeng kambing. Sa mga dumalaga nating kambing. At yung mga dumalaga natin dito, lagyan natin sila ng AirTag para palatandaan na sila po ay anak sa ating buwer na brown head, para ma-recognize natin agad kung kanino silang anak, para hindi sila ma-inbreed ba. Kalmado na si George, hindi na siya palaging umiiyak. At dito po, oh, si Ivana. Tapos dito, yung isa itim na kambing. Si Ivana, dalawa sana yung anak niya, pero yung isa hindi nakasurvive kasi kulang sa araw. Hindi makatayo, hinang-hina siya. So, isa yung natira. Dito yung itim, yan. Dalawa din sana yung anak niya, pero hindi niya nakayanang ilabas na buhay. Napakatagal lumabas, nahirapan siyang mag-ire sa kanyang anak. Kaya nang lumabas, patay na. So, damage din. At dito naman, yung brown head natin, 4 yung anak niya mga kaprobinsya. Pero dahil sa sobrang dami, parang mahina yung dalawa, kaya namatay yung dalawa. So, dalawa na lang yung natira. At dito, yung isa, dalawa yung anak niya, at buhay lahat. Pati yung isa nating blackhead, doon natin nilagay, dalawa din yung anak niya, at buhay lahat. At dito rin naman, may isa namatay yung kambing na 4 din yung anak niya. Pero yung isa hindi rin nakasurvive. Sinurpresa tayo ni Dayan mga kaprobinsya. Kasi nakala namin nung una na 2 lang yung anak niya. Pero 4. Kanina siya nanganak. Hinang-hina pa nga si Dayan. Tapos 4 yung anak niya. Pero yung isa na lumabas, patay din. Kaya nasurpresa kami sa kanya. Advantage po yung mga malalaking kambing. Kasi kadalasang anak nila nasa 2 or 3. Ito po yung mga anak ni Dayan mga kaprobinsya, oh. Hindi siya nagpatalo sa kanyang nanay. Kasi yung nanay niya, 4 yung anak, pero 2 lang yung nabuhay. Siya 4 din yung anak niya, pero 3 yung nabuhay sa mga anak ni Dayan. Yan, oh. Mga magandang klase. Pero may isa kaming problema kay Dayan. Yung didi niya, parang tumigas yung gatas. Nung ipiga namin, pinalabas namin yung gatas, tibugol. So sa ngayon mga kaprobinsya, may mga kambing tayo na 11. Tapos mukhang 4 lang yung babae. Kadalasan po sa kanila mga lalaki. Yan. Sinurpresa kami ni Dayan. Pinakala namin na 2 lang yung anak niya, pero 4 pala. Kahit namatay yung isa. Hindi namin inakala mga kaprobinsya na may mga kambing tayo dito na mga anak ng 4. Maganda yung lahi sa ating brown head na kambing kasi maramihan yung kanyang anak. At naparisan din sa ating buwer. Sa genetics siguro yan, na yung buwer natin, maramihan yung anak. Kaya napakabilis lang dumami basta mabuhay lahat yung mga anak nila. Yung kambing natin na mga maliliit, umabot sana sa 15 kung nabuhay pa lahat. Pero hindi natin yan maiwasan. Katulad sa isa na nahirapang umire yung nanay, kaya nang lumabas yung anak niya, patay na, hindi nakakasurvive. At ito naman, nahirapan siguro si Dayan dito, pero at least hindi namatay lahat yung anak niya. Yan po. Babae ni do. Laki. Kana laki sa. So kani may bayi di ay.
Yan. Napaka-cute oh. Hello. Si George oh. Kumusta George? Kumusta ang buhay mo dito? Mukhang kailangan din natin siya ilagay sa kwarto. Ihiwalay sa mga babaeng kambing para hindi siya magsawa. Yung kambing na yan, anak din yan ni Dayan. So pag mabuntis yan, sigurado tayo na magmana din siya sa kanyang lahi na maramihan yung anak. Pero subukan natin yung lahi ni George, hindi natin alam, baka isa lang. Sa dalawa mga kaprobinsya, bawat panganak, bawat kambing, bawat inahin, masaya na tayo dyan. Huwag lang yung 4, mahirap na. Kailangan natin gumastos ng gatas. Kung mabuhay siguro yung 4, payat. Kaya sa dalawa, masaya na tayo. At ito po yung kambing natin na tatay ng ating mga maliit na kambing. Malaki po mga kaprobinsya oh. Isang buwer po siya. Astro. Yan. Palagi namin tinicheck yung kanyang liig, yung tali niya sa liig kasi napakabilis lumaki yung kanyang liig. Sa ngayon, may mga kambing naman tayo dito na nakasahan. So 4 siguro yan. Pero matagal-tagal pa yan. Maghintay pa tayo ng mga 5 buwan bago manganak yan. So okay na tayo dyan. Tapos pag manganak yung 4, baka yung mga dumalaga natin dito ang makasahan naman. Pero si George mukhang tumahimik na. Hindi na palagi nag-ingay. Ang ginawa namin dito mga kaprobinsya, yung mga anak ni Dayan, tinulungan namin. Magkuha kami ng gatas sa ibang inahin at ipadidi namin sa anak ni Dayan. Yan po ang maganda, basta sabay-sabay mga anak yung ating mga kambing. Pag may kulang sa gatas, magkuha tayo sa iba. Kasi may isa tayong kambing dito na si Ibana, isa lang yung anak niya at marami siyang gatas. Isa lang kasi namatay yung isa. Pero napaka-healthy na po sa kanyang anak na isa. Ito po yung didi ni Dayan mga kaprobinsya oh. Matigas oh. Ang tigas sa kanyang didi. Hala. Yan po ang isa sa mga problema ni Dayan. Yung isa, may gatas lang naman. Maraming gatas. Pero ito lang oh. Iba yung gatas niya. Ano? Tibugol. Ito yung sinasabi ko dati mga kaprobinsya. Akala ko nga madisgrasya si Dayan. Sakit siguro to. Na? Kinuhaan natin ng gatas yung didi na iba ng mga kaprobinsya. Pero mukhang nasasaktan siya. Kasi napakatigas sa kanyang kabilang didi. Pero yung isa, okay lang naman. So, sayang no? Kung sakaling mabuhay man siguro yung anak niya, kailangan pa natin paghirapan. Dito po mga kaprobinsya, basta marami tayong alaga, marami tayong ma-encounter. Iba't ibang klaseng problema yung encounter natin. Diba George? Si George bata pa, mabait pa siya, hindi pa nanuwag. Pero hindi tayo sigurado pag magkaedad na siya, baka magbago din yung ugali niya kasi kambing lang sila. Nawala na yung ulan oh. Si Marites, puntahan natin. Purgahin namin si Marites ngayon. Nagpabili tayo ng pampurga. Yung nanay ni Marites, si Bitang, hindi po natin nilagay doon sa kulungan. Kasi paminsan-minsan pag walang ulan, dinala namin sila doon sa labas para makakain siya ng mga damo. Pag may mga alaga tayo mga kaprobinsya, dapat hindi tayo maarte. Kasi pag nasa probinsya tayo tapos may mga alaga, napakaputik, lalo na pag tag-ulan. Ito po, lumapit sa atin si Marites. Hello Tess. Yan. Kumusta Tess? Okay lang. Nagpabili tayo ng pampurga sa kanya.
para hindi siya atakihin ng bulati. Anong minarites mo kay Marimar? Napaka-cute po sa ating baka. At yung bukol niya, may nagsabi po na abangan natin yung bukol niya. Kung hindi ba mawala yung bukol niya pag siya ay lumaki. Mukhang nasanay na siya sa atin. Pero yung nanay niya napakatapang. Pag makikita niya na lumapit sa atin si Marites, magalit yung nanay niya. Ito yung bukol ni Marites, manang-mana kay Pugi. Inarte po siya. Yung isa natin lumalaga, ilagay natin doon sa kulungan. Kasi sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, yung isa nating baka na si Kabang, naibinta na natin. So bakante na yung kulungan doon. Pero yung pinagligyan natin kay Kabang, doon natin nilagay si Bitas. So ito naman yung ilagay natin doon para makasilong siya ba. So ilipat natin siya doon para hindi na siya mabasa pag may ulan. Pero obserbahan natin, pag tuloy-tuloy yung ulan mga kaprobinsya, pwede din si Marimar ilagay natin doon. Huwag ka tumakbo. Okay lang sana mga kaprobinsya pag nasa labas yung mga baka natin, basta wala lang ulan. Pero katulad ngayon na palaging umulan, kailangan natin ilagay sila doon. Yung si Bitang, yung si Marites, may kulungan naman tayo ng baboy dyan. Doon sa Sumilo pag may malakas na ulan. Ayaw padoon ako kaya masungayan tani mo. Oh. Purgahin natin si Marites para maiwasan yung mga bulati sa kanyang tiyan. Ugusa daw ha. Ayaw pahuli. Nan. Pabilang kag patid sa. Pabitik na guys. Gamay kayong baka. Agoy. Pada ko para maguna. Ano tes? Di haple-haple pa ako ngayon ya. Nana. Oh. Na. Liog taliog liog. Coba gagawin. Buwes na. Sawae lang Marites no. Dagan-dagan siya. Nasaktan siya mga kaprobinsya. Oh, lo. Sa iyo kung gipasakitan. Bantay mong mama. Oh, palangga na yayay. Umiyak si Marimar. Si Bitas purgahin din natin kasi may sugat siya dito. Oh. Parang kagid ba, kati-kati. Wala na po si Kabang. Kaya si Bitas yung andito sa kanyang malwarte. Sa kanyang kulungan. Malakas ang teknik ka.
Wait lang. Pag-rikta yung taop na. Si Limer, hindi lang natin purgahin. Malakas naman kumain. Si Pakbons lang. At si Kungkong Doldol. Nasaktan si Kuan. Bitas. Okay. Maglisod aning Kuan Doldol ayo may hikot. Nilanduha ba? Ay, naran na itong ino. Bukar do, bukar do. Tirang ko lang dito. Oh, ay, agoy. Yan po napurgan natin yung ating mga alaga. Alagang baka. Pati yung babae pinurga din natin. Pero yung isa dito yung lumalaga, bawal po purgahin yung kuan. Kastahan. May isa pang bakante dito. Kung sakaling tuloy-tuloy yung ulan, pwede natin ilagay dito si Marimar. Ana may nahandya. Hungita na Pila yun yung muntag. yung kami naman dito natin na mga lalaki, mga maliliit. Punahan natin ng iron. Yan o. Yeah. Di mo na iyayay me. Gwapo din mga kaprobinsya oh. Yay. Si Jin oh. Pinakain na ng kupromel. Mone. Hapit na mga anak. Di ka buntag, isipig panganak gani, pagian sige ka na buntag. Jen, may ray kasakot lagi Jen, di ka tapos ka na nambok magot. Pares tumbigal ba? Yang tutuyo ang manggala. Ulay gato? Ulay gatas ah. Jen, ay suko Jen ha. Jen. Suko mo na ay lain hikap. Ikaw ko na hikap eh. Nga sayo sa ako. Medyo putik pa yung ira namin dito mga kaprobinsya oh. Hindi pa namin nasiminto pero dahan-dahan na po tayo nagkuha ng mga bato, graba. At saka buhangin. Sipulya oh. Si Lemer. Hindi rin mapatalo si Lemer sa kainan. Yan. Sa mga hindi po nakapanood sa una natin mga video, wala na po si Kabang. Ang kapalit niya dito, si Bitas. Si Quinay, ayaw niya sa balde. Gusto niya sa palanggana. Mukhang gusto niya yung napier mga kaprobinsya sa ating kambing. Bigyan natin.
Yan. Paborito niya talaga yung napier. Kasi mula nang dumating siya dito, puro po napier yung ibinigay natin sa Kayla. Nung mga nakaraang buwan, mga dahon ng kahoy. Yan. Bibihira lang tayo nagbigay ng ipil-ipil sa kanila. So yan po ang update sa ating mga alaga mga kaprobinsya, sa ating mga kambing. Sa loob lang ng isang linggo, may 11 tayo na mga bagong kambing. 15 sana, pero walang swerte yung iba namatay. Yan. At yung mga baka natin, napurga na natin yung andun sa kabilang kulungan. At yung mga tilapia natin dito mga kaprobinsya, halos linggo-linggo kami dito nag-harvest para pang ulam. At kasarap naman yung inihaw tapos may lauoy. Masarap. Ayan o. Pagkaunti na lang yung natira dito. At napapansin ko po na mukhang nawala na yung mga kuwan dito. Mga anak nila. Baka kinain ng alaka siguro. Dagdagan natin itong mga kaprobinsya. Dito gawin natin itong grower area. At magkuha tayo dun sa kabila ng isang sandok. Tingnan natin kung gaano karami yung makuha natin ngayon. Sa isang sandok lang. May ikoy din tayo dito. Napakabilis niya lumaki. May mga kapatid siya doon sa tangke. Napapansin natin na mga maliit pa rin hanggang ngayon. Pero yung andito, malaki na. Kaya balak natin na isegregate yung mga maliit doon at dito ilagay sa mud pan para dito palakihin. Ihalo lang natin sa ating mga tilapia. Yan. Nakakaaloy tingnan oh. Meron pa doon. Pag sandukin natin yan, sigurado tayo. Marami yung mahuli natin. Subukan natin. Kasi pag sobrang dami, napakabagal naman nilang lumaki. So kailangan natin na magbawas dito ng mga tilapia at doon natin ilagay sa kabila, sa kabilang pan. Ay, ang bigat oh. Pwede na ito pang pakso mga kaprobinsya oh. Yan. Ang bigat. Isang sandok lang natin. Walang kahirap-hirap. Siguro nasa mga 5 kilos. Yan. Sa sunod na buwan, silihin naman natin sila. Marami. Dito po natin sila palakihin para harbisin natin pang ulam. Marami pa natira oh. Maganda sana natin yan pag marami, pero ang problema napakabagal lumaki pag nasisikan sila. Kasi dati po yung nilagay natin dito sa pan na to, nasa mga estimated namin 700 pieces lang yung unang similya na nilagay natin dito. Tapos ngayon yung nilagay natin nasa mga 2,000, pero palagi na po natin ginawasan at nilipat dun sa kabila, sa kabilang pan. At yung ganyan kalaki mga kaprobinsya, naalala ko po dati nung may tilapia tayo dun sa area 1, yung nasa tabi ng sapa, yung ganyan kalaki hinarvest namin. May mga tilapia din tayo dito oh. Mabilis lang lumaki dito mga kaprobinsya kasi ilan lang po yung nilagay natin dito. Galing po to sa kabilang pan. Reserba lang to para pag maubos yung tilapia natin dyan sa kaka-harvest, ito yung gawin natin breeder pag hindi magbago yung isip natin.
Matakaw po sa pagkain yung ating mga dito. Napakalinaw na po sa ating tubig dahil malakas yung ating source. Malakas yung supply. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Kalabasa na may gata. Adobong kalabasa. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Ito, may yung kalabasa. So, uyo na nilubihan yung gahira. Ano na siya? Luti. May paboritong doon ng kalabasa. Mulututuhan na. Pag gano'y mga kalabasa na, oh. Pura bisa ba? Kaso pag sagol, sila pa usap din. Balik na yung pa. Tuluan ako ng kalabasa nya. Kuwarta na siya 400 sa pwede hublayo. Asal meron eh. Dito na yung turuan. Tubig. Di pa tubigan mo po yan. Asa di pita daw? Ayun ba, nga na itubigan. Masay Diyos siya malaya. Dong.
Ada ka nung ha? Ano po daw? Baik, kita tengok itu baru. Ini itu baru. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palaging nanonood, sa mga palaging nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Happy birthday kay Julin Mirasol. Birthday na July 19. Greetings from Eliza Mirasol. Shout out kay Giscav Wi-Fi Kabunita. Shout out kay Susana Aguilan, watching from Antipolo City. Shout out kay Emilia Cruz Barsaga. Happy birthday kay Ma'am Eileen Orbegoso. Birthday na July 21. Ma'am, happy birthday po. Shout out kay Norman Pulikit. Shout out kay Roy Umali from Taguig. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa lahat at maraming salamat po.